ginbahaan man. So gina-report man natin. Pero kabanan na istorya natin mga farmers natin nakapay gid. Ang mga vegetables natin amo man no, haplak man pati mga trellis nanda kag mga ano nanda no, mga tarong kag ano ginanahan kang nakabudan bala ka mga atan mga marguso kag mga latoy so iba haplak gid so ano lang natin napa-assess pa natin talad kag may iban nga mura ng way pa ka report ang sa livestock natin kung may mga dyan sandaman nagkaramatay andang mga inuptanan no nga ginasagod nanda no palihog lang report man kag sa barangay kung may mga existing projects wala ang ang DA mga facility kung na-damage palihog man report pati ang mga facilities include natin. Sir, pwede pa salvage ang mga pananam o kung hindi rin pwede? Ang iba nga nag-plug ti waygid no kapin pang na tusmauro sa tubig. Ang iba nga makabunga pati pwede para maka-recover no. Ang mga nagkalauto gito nati daw alang-alang ro maka-recover na sa. So replant gid ang iban. So mura gina-report natin para makapangayo kita necessary assistance especially sa mga seedlings nga inog-replant man. How about sir, sa mga monetary value mula sa ilang mga crops? No, ang sa rice natin, duwa na mo. Ang gina-report natin sa province kag region. Tapos may diyan pagkikita sa crop crop insurance natin. So kung nakapa-insured sanda especially sa atin nga atin nga rice. So report man sanda. Actually do nga na say. Ang sa tulada sa rice natin at the same time kinapa-report natin sa Philippine Crop Insurance natin para ma-submit dayon kag ma-atunan kang adjuster nanda kag assess ang damage kang atin mga mangunguma. Pareho sir ang ilang mabaton nga assistance o kung depende sa kasangkaron sa ilang uma? Depende na sa kasangkaron sang ila umano. Ang sa PCIC may limit ina ang sa atin nga libre nga crop insurance. So 1.5 hectares lang gid na maximum nga pwede mapa-insured kang atin nga farmer. Pero kung nag-apply sa datig sa PCIC sa premium, so per hectare ina ang bayad. So depende man sa assessment. May stages ina kang crop damage nga may corresponding value man. So diyan ang gina-assess ka natin ng mga adjuster from the Philippine Crop Insurance Corporation. Tapos ang sa province man kung may sa DA man kita amo na depende man sa sa damages stage ng damages ano nga tanom ang damage. So, latal natin kung ano mga assistance nga pwede matao ka. So, pila rin sa madangatan yung sa mga assistance para makabangon dala sila? Oo. Usually, kung mga sa crops, gatao kita seedlings, sa raman ta na mga rice seeds, so sa rice, sa vegetable seeds, kung may mga mortality kita isa sa may sa atin nga livestock tiyan mo na isa gapanaoman sa nakang pwede riwat maka-start ng isa ka farmer natin. Ako niya ginapulupulumdum ko nanti syempre mera kita sa mga pa-indis bala sa aton nga hapag. Amo ginaganigin remind ko to sa atin nga mga teknisyano kiti number 1 daan may agri-trade fair kita. So assess nanda kung may ma-display pa bala atin nga mga crops, mga vegetables ang atin nga ang atin mga farmer this coming agri-trade fair next week din. So lantaw natin kung may nabilin pagin man. Kabay pa nga daway gid kita matamaan. Amo na gani may ara na sa mga top 10 nato no. Kung pinabito na pa sini nabahaan de. For example sa mga hapag nato ni ano na lang bi ang matabo, di ba? Muna na pwede pa man sanda ka kita liwat ka regroup kag mag-replant may time pa man kita hasta December so malawig-lawig pang tiyempo 45 days nami din ang tanom fully maka-recover sa by the end of the year. Do kanogon sir no. Do problem do kanogon no. Kay ti last na ni na pila na lang kabulan na bilhin no. Isa na lang. Isa na lang usually ang atin nga judging final judging natin last week kag December no para may last early of the year ma-award man natin. So tani makano lang hindi lagi dako gid ang damage man kag pwede pa sila ka replant pa na nga gawon lang natin. Tama na lang
tamo nato. Kung may mabilin, dala sa pa-contest, sir eh. Kung may nabilin sa ila, bala nga maging pananom, para nabalaan natin kung sino, tanong nga nakastand sa bagyo. Diba? Diba? Oh, no, resilience. Ang pag-preparedness man kung isabla. Ay pa ang bagyo, dapat preparada na ng ating mga farmer. Dapat yung mga tabo, no? Oo, mitigation mananda, program mananda. Hindi lang man permi, mayad lang ang chimpo mo. So, hopefully nga ang iban maka-recover pa, no? Buligan natin ang sa atin nga atin nga mga nakasilad to nga makatanong paliwat. Okay. Anyway, sir, ang aton nga rice import ban kay na kung ito na basahan kung mayara sa EO ang ating presidente nga dugin pala abig ni? Ang latest info is up to the last month of the year na lang gid, no? So puli next year gid ang dason na kadya. So dapat uligan man natin local farmers. Maano natin, no, ang anda nga mga production tulad maka-cope up man sa atin nga demand man bla, no. Siguro may diyan pa man kita stock nga buffer nga in case gid man pero kada may kalamidad kita nga pwede natin mabuel. So amora nga siguro na kita man ka atin nga presidente nga may enough stock pa kita. So gin stop na up to the up to the December pa ang banning. Kaya mo namla sa ginang panumdum ko ba kasi syempre nag-agi bagyo subong, di ba? Ti tapos ang aton nga mga report ng mga damages. So may rice import ban kita. Pero ang namban mo ang aton nga supply okay? Siguro, no, kahit may inventory man sa kada, no, hindi man mag declare kang banning ma-extend ang atin nga sa agriculture kung why kita enough nga buffer stock for the year, no. So ang buffer stock na hindi lang na pang consumption natin kundi pa daranan na ang natin pang disaster response natin in case may mga kalamidad kita. And how about ang aton nga benting bigas? Nang benting bigas natin, ginahalat lang natin ang sa PHO man. Kay sanda ka diyan nag-spearhead mo. So, ang atin is hakuton natin tong bigas kay naka-reserve tok natin. So, kung may go signal sa nga mga tao man kita hakuton natin to. Kay right now ang problema natin isang atin nga burutangan, no, kay 600 bags ato. Why kita area nga butangan kato, no, kaya nga atin number 1 ang gym natin close for renovation. Ang other gyms natin nga ginaayo. Di siyempre kung mag-uran mabasa man tapos ang iban ginagamit pa natin man. So hopefully nga makakita kami ka gym nga daw hindi favorable bla sa atin stakan kay mura ng problema natin basi mag-inuran maduman kag mabasa atin baga so kanugon. Kay man ang gym natin baton nga ginabutang nila covered gym pero wala sa dingding. Ang ato yung mga gym. Nakanami na, no? Diba? Mamatamat natin apresyar ang itsura natin lahat. Gani. So 60 bags, 600 bags, 600 50 kilos each bag. Yes, 50 kilos. So hindi natin pwede sir nga arab lang mautay-utay lang bala? Ang ginano ka natin kang kang NFA nga dapat one time lang ang pagbaal natin to. Umong managani dadang akin nga nga plano man, unahan lang natin na yung beneficiaries. Tapos withdrawal lang natin kung may dugang. So hindi sila magpasugot, dapat one time lang man ang tawanay ito siguro gamitan man ang budiga. Mabudlay siguro para man kananda ang sa inventory bala. Utay-utay ang pagbaal. Kay mabudlayan ng datawo na siguro magbantay ka mag-isip. So amo na nga gusto nanda one time lang. So amo na siya gali nga nagkaka-delay kita subong kay wala kita sambutangan. Kag why pa man gid why pa kita go signal from PHO. So ang MHO natin kadi ang ma-spearhead man, no. Ang atin ang role natin sa agriculture is mangilo kang ma-distribute sa atin nga mga manugbakal nga diya. So nagapabilin nga aton nga mga beneficiaries ni sir amo ang aton nga mga undernourished
nga pamilya? Oh, priority sila. Sila ang una-una maka-avail sina. Ang the rest, ipangitaan pa natin tig guidelines, no. Actually may para sa mga may needed gin mga ay sana to kanotong senior citizen pati pati mga tricycle drivers or mga farmers man natin pwede man diyan ka-availing kaso gin man kiti 600 bags man na mo hindi man tanan guro maubos kang iban hagang capacity to minog bakal man lang iban. So pero priority gyapon ang mga need gid kang 20 pesos nga bugas. Pero ang ato ni sa sir nga bugas sa diin gid siya naghalin. Amo man ang aton nga mga ginapang tao sa disaster natin is coming from the NFA man no. Kaysa na kadya gatago ang aton ng mga stock. Okay. Especially sa bugas. Okay, because imported. Ang aton talad puro dya local no. Why kita ang NFA why previous years why sa nakabakal kang kang bugas. So ang in purchase this year muna ang gingaling mananda kagin buffer para kanatan no kag amora nang ibagi na distribute natin during disaster response kag kag calamity tapos ang amo diyan sa mga natin sa 20 pesos na bigas natin. Nadumduman ko na naman ang NFA ricer kaysa tion bara sa mga pila na katigatan ng liga. Syempre agi makita evacuate sir mo nang ini-evacuate makita sa tion bara sa mga bagyo ni bala. Wow, pagbukas nung para sa ginhatag sa imo sang MSW di mapanimahuan mo gid. Oh no kay diba? Ang before sina nagabuffer kita gabakal kita kang bugas kag stock kang NFA no. So usually ginapagwa na nila na kung may doon kung may mga calamities and disasters. So pag hindi ra mapagwa amo na nagin na manandagin na pabiding nandabla sa atin man kisama may mabakal te mas stock gid amo ra nga kisa nganda warehouse kina nananda ka mga fumigants para hindi magano ka mga hukaw no. Pero hindi nato punggan may mga gid hukaw gid. So mura nga ginabakal man natin sa barato nga presyo. Kag iba kaunang mga rice retailers natin may NFA gina required na sila na may NFA gid nga bugas nga ibaligya man sanda. Amora ang system kauna. Pero subong amo na ang late anda nga mga buffer stock tulad is from the local farmers nga gin produce kag gin pamakal nanda. Curious lang ko sir, ang mga nakastock niya mga bugas sa may NFA warehouse, mga pila ni kabulan tuig ang edad niya? Mga mura mga first crop natin nga ori pinamakal nanda. So actually sige tulad babaying nanda eh. So mura ibagi na galing nanda dayon ginatestingan kung nami giman ang kalidad kang ginadara kang aton farmers to. So may mga quality control masanda. Amo natlat nga why pag ang iban nga stock nanda guro why pag pira pala ra ka bulan no. Mga bago patubas lang bala gindara kang baligya kang aton mga farmers man tuya. So assured nga bagoy na hindi na stock for how many years. Pila na sir subong ang presyonis ang paray naton? Ang sa siguro pagyapon sa 12 to 15 ang kiti unta traman talad ng masaka naman na ang presyo ya kung why pa black wrapping why pang harvest season. So tlad siguro nagtaas-taas. Ang sa base natin sa NFA is 23 pero dry na kag clean dalon mo na to kag dapat RS base a registered farmer ka para makano ka to amo na daw 23 pesos. Hindi pwede nga idiretso sang aton nga mga farmers ang ilang pagbaligya dito sa may NFA. Maagi pa siya sa traders or namatabo sa actually ang sa farmers natin sa NFA, pwede sila ka-direkta to. Okay. Hindi lang fresh harvest. Kaya siyempre white dryer pa ang atin nga NFA. So sanda pa kadya kung sanda pang madry ti wire gid ang andalang gid to is warehousing kag matago natin kag magaling nanda. Okay. Thank you very much, Sir Jovin Sonico, ang aton nga OIC sa Municipal Agriculture's Office para sa pagpaatag sa aton nga benting bigas meron na. Kag suman sa aton nga pagpakadto sa aton nga mga farmers meron naton nga mayara sang halit sa ilang kumahan nga magkadto lang subong sa imo nga opisina sa may Agriculture's Office. No segue kita sir kay man tibalaan naton may ginapaabot na naman kita nga bagyo. Si Bagyo 1.
Diba? Si uwan. Uwan rin, uwan. No? Oo. Hindi mo nila nga daw Uwan. mga Filipinized nga word nila. Amo na siya. Filipino nga word, uwan. So, yun nakita subong ti uwan. Si uwan ko nun ang himay mo nga mag-igo diri sa aton sa may biyernes pa. Ang biyernes, opening ko sa aton na Kahilwayan Food Festival na to. Oo, no? Ang forecast na it's either Sunday or Monday ang sa akin nakita, no? Pero daw norte, siya, Luzon. Luzon area siya. So, kabay pa lang, no? Hindi duman magkakiti sa aton. Makapahuway-huway, man kita ka makarecover. Pero iba man gyapon kung preparado kita, no? So, pangamuyuan lang natin nga hindi lang siya baskogid kag ang sa akin forecast is sa pa Luzon siya. Kabay pa. Kabay pa. hindi ba lang maglain ng pinsaram lang, ay, agya ko na sa may Visayas, ito wala sila ginaagya niya sa bagyo. Oo, no? Diba? Usually, ang atan, gaygo, ikanatan permigi, ang bagyo nga from from September, mga bare months, start February, ang mga amihan season. So, mumara ng mga bagyo nga babaskog. Kung na-notice ninyo, true history, makita natin ang kabagyo nga, tanan nga bagyo nga mo nga pamulan, is amo da may pinakabaskag hangin kag ang uran. Karuluoy lang tong probinsya sa Cebu, sir. Oo, no? Kita man natin baha. Baha to yan nagbukbok uran kananda, no? Kag sa part kang southern part natin guro, no? Kag ang Gimaras natin, so wala lang natin makita pang latest nga mga report, pero ang una-una gito ang Cebu aloy lang tita naman natin to tinumpok lang ang mga sarakyan, no? Kag ang mga balay to puro gid lubog sa baha. So, ang rainfall natin talaga man gid kataas. Hindi natin gid maski ka flood control natin, pero ang rainfall natin ang minimum mag 23 mm per so that is pira ka volume kang tubig nga natin nga sa loon natin. Ang muna siya, ganyan ginapalo pa namdum ko man, no? Ang Cebu, naigo na naman after sang linog, naigo naman sang bagyo. Ang ginapalo pa namdum ko, paano na yung ilang mga patubas? Wala na Oo, no. Amo giran permi ang number one gi permi nga damage siyempre sa panimalay, no. Kag ang ikaduwa yung atin nga mga crops and livestock. So paano ang problema natin karon is ang atin nga sa production, ma-support natin mapakain ng atin nga mga natin nga mga constituent kag ang population natin. So ma-recover naman kita kag matanam liwat, masagod liwat ka mga kasapatan para sa atin nga livestock. So it takes time naman para maka-recover. Okay, kay Mama Ricardo, so dito Palma, good morning. Kadi man nagtika di siya. Napangita niya si amang yung station manager, si Eugen Boboy, so dito Junior. So anyway, sir, ang aton niya opening sa aton ni to ganihang ban nimo? Agri-trade fair natin, no? Agri-trade fair. Saan na siya, sir? Plano naman sa Mandero, no? Ma-start ng atin mga association sa preparar sa 9. So that is 5 days lang 10 to 14. Ang 14 is ang culminating day nanda at the same time si Manas ang mangunguma. So 10 to 14 kita si Manas ang mangunguma nato na siya. So ang ginalantaw naton subong kabay pa nga wala gid masyado nalitan. Kabay pa, no, ang atin mga halit sa atin mga crops, no, sa minimal lang. Kag may mga display pag baligya pa atin mga mangunguma sa atin nga agri-trade fair. Kag kabay pa ang nambal naton hindi magigo si Bagyo Uwan. Oh, isa pa gin ina. Kay mga inapektado, hindi lamang mga inapektado ang aton nga mga mapektuhan gid ang ilang nga sales. Oo. Diba? Siyempre gun sa ma-damage ikaw ang gingasto mo sina kag para lang ang crop ma-establish mo na ang crops nga na kag ang sa livestock mo man para mabuhi mo na mapakaon mo ang sa crops ta na mabunuhan mo kag para makapamunga. So maliwat sanda, no, per day gid, no. So kaloy lang atin mga farmers dugangan pa kang presyo ng isa nga hindi man natin mabalaan, no. Galain-lain kung isa favorable man, kung isa hindi gid. Hopefully nga kabay pa nga kag kabay pa gali nga
gamay lang ang damage sa atin mga crops and livestock. May farmers market pagid kili kita sa may November 9, di ba? Sa Domingo. Every Sunday aragin na sila no kag at the same time sa ano man sa 16 no. So amora ang problema natin ang display na nakaginog baligya. Na malabay lang ako, sir, ang tanglad sa tubangan sa Santa Barbara Municipal Police Station. Ibrigyan nyo, di ba? Kaya daw nagkakalaya lang na daw, damo na ng tanglad. May lang na mabulaan bla para masigig-sige dadang panubo na. Nami isa kay manan mo, pwede man na siya, insect repellent mo. Ang garing handa, ganing pudal to, guba man. Basta yung panghimo ng kudal. Pero sa tantan ko paglabay, uy, kaduro-duro, gali ko tanglad, tubangan, kang daw na, ibala manggabot. Ito yun na ay bulaan mo para magsigis pa, na bla, gipi na. Para hindi mag-ibalaya ang iban. Magdaan. Manuhan na si Rafi, wala nga makuha to sa tanglad. Ay, naralang daw sa may kilid. Lang mo mo nag-jump. Ako doon wala sa may nakasiplat, bala. Basiway pa makita ka manuglitson, bala dyan, Junsoy. Oo. Kaya binira hindi tanglad. Naman ko tanglad niya, di ba? Doon ka namin, isang tubo niya, Giselle. Doon ka namin, isang tubo niya. Tuwala nila ng siplatan, barang labay-labayan lang. Pero anyway, kabay pa nga mangin okay ang aton yung mga pinalangga nga mga mahunguma. May ara kita sang iplastar para sa aton nga agri-fair. Sa may November 10, sir, no? November 10 to 14. Kabay pa. Kasi may farmers market natin, kay bago na tapos si bago yung tino niyo, kabay pa may iplastar man sila sa aton nga farmers market sa may Domingo. Kasi sige-sige, hindi pa marigya sang aton yung mga pinalangga ang mga manghuma. Di ko nura na sila sang patubas. Ano na lang ibaligya nila? Ngani, no? Na bala? Oo. Fully maka-recover kita sa mga programs just like sa idle lands natin. Suportaran natin sila. How about sir, sa aton nga mga livestock? Wala man sa mga report so far ay pa tatig reported nga nga ini mortality sa atin ng livestock no. Same time hindi tamang gurumano yun so gamay pag natin baboy gid kita atin mo livestock ya mo ang prime livestock commodity natin ya. So gamay pa man taga-angatan nga poultry. Siguro sa mga manok nga guro kung may diyan ka mo report lang natin para maisip natin kag kung ano ang mga necessary nga maobrahan natin kada. So wala man sumong sa mga pamaratian sa manok sir no? Amo dia pagkatapos kang mga calamities nga diyan gasilad dayon ang mga pamalatian man. So amo man dia nga dapat mangin mahinalungon man ang atin mga livestock raisers no. So it's either bakuna or antibiotic supplementation kag multivitamin supplementation man na yon. Okay. Anyway, thank you very much Sir Jovin Sonico sir sa imo nga mga update halin sa aton mga nga mga mangunguma kasumon sa aton agriculture's office. Mayara ka pa ba nga luyag idugang wala ko na pamangkot sa imo? Ano lang man sa yun sa reminders lang no. Sa atin pag mga barangay officials man bla palihog assist kang atin nga mga nga atin mga farmers may barangay agricultural worker kita no nga magbulig da sila regard sa sa andang reporting. So i-report lang dayon para natin ma-consolidate natin din tanan kag ma-assess kung piragid ang damage natin. Okay. Sir papanamiyaw sa mga katapo ang mga matandos nato ang pisan nga mga katapo sa Municipal Agriculture's Office. No sa atin mga staff kag mga teknisyan halong sa paglibot subong kag assess ka nga atin mga crop damage sa atin mga kabarangayan. Okay, thank you very much Engineer Jovin Sonico aton yung officer in charge sa Municipal Agriculture's Officer. Next week naman galing kami ara kita sang agri-fair. Mag-refer May agri-fair gali kita. Sige pa iway na lang ani natin. May mga seminars man kita nga basi nga i-conduct og yun. Okay, ako pwede ra on sila dira sa aton sir para interview nato, di ba? Ang mga bisita mo bala dira. Basi may ara kita sa mga bisita bala. Hopefully may diyan. Okay. Thank you very much Sir Jovin Sonico aton yung officer in charge diba sa Municipal Agriculture's Officer. So kung saan naman da. Sige, yun may dayat nga aga sa tanan. Okay, thank you very much and good morning sa liwat sir. Thank you. Okay, nampatian ang aton nga officer in charge sa Municipal Agriculture's Office, Sir Jovin Sonico sa iyang update sa aton nga agrikultura diri sa may Santa Barbara ang monambal naton no ang mga damages balaki nang
Medyo sa inyong mga uma, sa aton yung mga mangunguma, kinahanglan nato na siya i-report gilayon para mabalaan naton kung ano gid ka damo, ano kasangkad ang damage sa inyong nga mga kaumahan. Magabalik ako dugay-dugay para sa aton nga dugang nga mga balita kag mga updates naton kag suman sa aton mga developmental communications. So stay tuned nandiri sa 16.7 ISFM. Pabati ko sa anay sa inyong aton nga trivia. Trivia naton kun nga ang ginatawag man sa gyapon nga ginatawag man sa gyapon nga mga Ilonggo ang mga pumuluyo nga ato sa may Negros. So station nandiri sa 16.7 ISFM po sa kanang Zoila Cordero para sa Radyo Piscina. May nga Yun, trivia. nga ang mga tao sa Negros kinaandan ni ginatawag nga Ilonggo imbis nga Negrense. Ang rason kun nga ang madamo nga mga tao sa Negros ilibin na sa nakatundan nga bahin ang ginatawag nga Ilonggo imbis nga Negrense nagabalik sa aton maragtas sa sugar boom sa 19th century. Sa ang bisikonso sa Britanya nga si Nicholas Looney nagbuwig sa pagpamoderno sa sugar milling sa Iloilo, ang mga Ilonggo Chinese mestizo nga pamilya kag mga mamumugon halin sa Panay nagtabok sa Guimaras Strait padulong sa Negros agud magpatindog sa mga asyenda. Kindala nila ang hiligay noon nga pulong, pag-eskwela, relihiyon tag kinabatasan. Sa paglikat sa panahon ang nakatundan niya katunga sang Negros, nanging dominado sa mga komunidad nga nagahambal sang hiligay noon. Samtang na sila nga bahin mas malapit sa Cebu, naggamit sang Cebuano. Pangmutaning guwahe mo pinakamahapos nga marka para sa mga outsiders. Ang mga nagahambal sang hiligay noon sa Negros, natural, nga kinatawag nga Ilonggo. Sa maragtas ang Ilonggo nagapatuloy sa mga tao nga taga Iloilo gikan sa daad nga ngalan nga Irong-Irong. Samtang ang giligay noon ang mga nagahingalan sang lengguwahe. Ang Negrense ang mga geographic demonym para sa isa ka tawo nga taga Negros. Ang label nga Ilonggo nag-stuck bakit mas madasig ang paglaptas ang maragtas kag lengguwahe sang sa mga borders. Sa gihapon, ang pagdumdum sa termino nga Negrense nagapasidungog sa pinasahigang istorya sa isla. Ang mga identity hindi eksklusibo. Ang mga tao mahimo nga pareho nga Ilonggo nga Negrense kag nga pag-overlap ang kabahin sa manggarano niya kultura sa Pilipinas. Para sa Ugyon Trivia, Zoila Cordero. Para sa labong kusog, para sa labong tunog, sa signal nga nagalanog, ini ang 106.7 ISFM, ang Palangga Po.